Ano nga ba ang pinaka-effective na strategy dito sa forex trading? Yan ang pag-uusapan natin dito sa video na to. Kaya kung ready ka na, let's go! Hey guys, welcome back. Another session, another day. Sa video na to, pag-uusapan natin ano ba yung mga common or popular na trading strategy na ginagamit dito sa forex trading. Para along the way, malaman mo kung ano yung strategy na fit sa personality mo. Welcome sa ating training series na Forex for Beginners Part 2. At kung bago ka pa lang dito sa channel at kung hindi mo pa napapanood yung Part 1 training series natin, i-click nyo lang po yung playlist. Andun po naka-upload yung Part 1 training series natin. Okay? Tara sa screen. Ganda ng trading view, no? At least pwede ka mag-save dito ng topic and pwede mong balikan. Sa part 1 training series natin, diniscuss ko po dito yung mga tools na gagamitin natin para makapag-start tayo dito sa forex trading. So ito guys, itong nakikita nyo sa screen, ito yung mga iba't ibang klase ng strategy na ginagamit dito sa forex trading. So isa-isa natin pag-uusapan yan, papaliwanag ko kung paano yan gumagana. Kung ikaw bago ka pa lang at hindi mo pa napapanood yung part 1, panoorin mo muna yon para at least dito sa part 2 training series natin baka relate ka. So kung nakikita nyo sa screen, meron tayong 9 trading strategy. So number 1, meron tayong kinatawag na supply and demand. Number 2, support and resistance. Number 3, SMC, smart money concepts. 4, AMD, accumulation, manipulation, distribution. Number 5, ICT, inner circle trader. Number 6, Elliott wave. Number 7, pattern trader. Number 8, moving average. Number 9, RSI, at marami pang ibang indicators or strategy. So ito lang muna ipapakita ko sa inyo yung pinaka-common na mga strategy para along the way habang inaaral mo yung forex trading is nakaka-relate ka dun sa mga sinasabi ng mga content creator, right? So pag-usapan muna natin ngayon yung supply and demand. Yung supply and demand guys, halos na-apply naman natin to sa pang-araw-araw na buhay natin or sa buong mundo or mga kalakalan pagdating sa mga produkto. So pagdating sa supply and demand, kapag mataas ang demand, umuunti yung supply. Kapag kaunti yung supply, tumataas yung presyo. Alright? Pagdating naman sa supply, pag dumadami yung supply, bumaba pa yung presyo. So paano ba gumagana itong supply and demand?